Sa sandaling ito ay tinatanong ni Professor Jar-Udin kung handa ba siyang tanggapin ang kanyang shadow mana, na maituturing din na isang double-edged sword. Sandali namang natigilan si Shan at naisip ang kanyang nakaraan, kung saan dumanas siya ng iba't ibang kalungkutan. Ngunit nakita rin niya sa kanyang alaala kung paanong dumating si Ronan at tinulungan siya sa panahon ng kanyang kagipitan. Dahil dito ay sinabi niya na nagsisinungaling siya kung sasabihin niya na hindi siya natatakot. Ngunit dahil sa sinabi ng isang tao sa kanya, ay hindi na siya mag-aalala patungkol dito at gagawin na lamang ang kanyang makakaya, dahil sa huli, ay hindi rin siya pwedeng magpadala na lamang sa kanyang takot. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa propesor na simula ngayon, ay nasa kanyang pangangalaga na siya. Matapos namang marinig ang kanyang determinasyon, ay ngumiti ang propesor at sinabi na maganda ang kinang ng kanyang mga mata. Sinabi din niya na kung hindi niya taglay ang ganitong fighting spirit, ay hindi rin siya magiging karapat-dapat na maging assistant ni Nabi Rose. Pagkatapos nito, ay sinabi niya na dahil nakapagdesisyon na sila, ay sisimulan na niya kaagad ang proseso ng pag-activate ng kanyang shadow mana. At habang ina-activate niya ang crystal sa kanyang kamay, ay nagsimula namang maramdaman ni Shan ang nag-uumapo na mana sa kanyang katawan, na unti-unting nabubuo bilang isang bola ng enerhiya. Dahil naman dito, ay tinanong niya ang propesor kung ano ang pamilyar na enerhiyang ito. Sinabi naman ng propesor na ito ang manifestation ng mana na kanyang naipon hanggang ngayon. Sinabi din niya na bago niya ipaliwanag ang rason ng kanilang ginagawa, ay hayaan niya munang hulaan ang kanyang mga pinagdaanan. Dito ay sinabi niya na malamang ay iniisip nito na wala siyang talento pagdating sa paggamit ng mana, dahil kahit gaano siya magsikap sa aspetong ito, ay hindi man lang niya maabutan ang dulo ng mga naabot ng kanyang mga kaklase. Nagulat naman si Shan nang marinig ito, at tinanong kung paano niya ito nalaman. Sinabi naman ng propesor na napaka-obvious ito, dahil gaya ng kanyang sinabi, ang shadow mana ay isang klase ng kapangyarihan na lampas pa sa batas ng mundong ito. At ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring habang buhay na natutulog lamang sa kanya. Sinabi din niya na marahil ang kanyang shadow mana ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang iniipong mana, kaya nagresulta ito sa pagpigil ng kanyang pag-unlad. Ngunit sa kabila ng mga nangyayaring ito sa loob ng kanyang katawan, ang katotohanan na nakaipon pa rin siya ng ganito karaming mana ay talagang nagdulot ng pagkasorpresa sa propesor. Pero sinabi din niya na mas mabuti pang tuluyan na niyang itapon ang resulta ng mga pagsisikap niya ng mga nakaraang taon. Nagulat naman si Shan nang marinig ito, at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng propesor sa kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag naman ng propesor na ang solusyon sa kanyang problema ay napakasimple lamang, dahil kung naglalaban ang dalawang enerhiyang iyon, ay kailangan lamang nilang alisin ang isa sa mga ito. Sa gayon, ang mananatili lamang sa kanyang katawan ay ang shadow mana, upang patuloy itong umunlad. Pagkatapos naman nito, ay binago niya ang usapan at sinabi na napaka-interesante nilang dalawa, dahil ang isa ay nagrereklamo na wala siyang mana, at ang isa naman ay nais alisin ang sa kanya. Sa pagkarinig naman nito ay biglang kinabahan si Ronan, kaya't sinabi niya na malamang ay sasabihin na naman ng propesor na mangangailangan sila ng 5 taon para dito. Ngumiti naman ang propesor at sinabi na gaya nga ito ng inaasahan niya sa isang genius na estudyante. Kasunod nito ay ipinaliwanag niya na kapag ang mana ay nanatili na sa katawan ng isa, ay hindi na ito magiging madali na tanggalin. Binanggit din niya na sa ngayon, ay marahil nakikita nila na humiwalay na sa katawan ni Shan ang kanyang mana dahil sa manifestation. Ngunit kapag inihinto na nila ito, ay agad itong babalik sa kanyang katawan. Tinanong naman ni Ronan ang propesor na kung sakaling mayroon siyang paraan para alisin ang manang iyon, magkakaroon ba ng side effects, gaya ng malaking pinsala sa katawan ng kanyang kaibigan. Agad namang tumugon ang propesor at sinabi na wala, dahil babalik lamang siya sa estado na gaya noong hindi pa siya nagsisimulang magkaroon ng mana sa katawan. Kasunod nito ay tinanong niya kung bakit niya ito natanong, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay natigilan siya. Dahil sa sandaling iyon ay inatake na ni Ronan ang manang naipon ni Shan at hinati ito.
Sa pagkakita naman ng kanyang ginawa ay natulala si Aide-san at ang propesor, at nabanggit na lamang na naglaho na ang inilabas na mana kanina ni Aide-san. Ngumiti naman si Ronan at sinabi na napakadali lamang pala ng solusyon sa kanilang problema, kaya hindi na nila kailangang maghintay ng 5 taon, dahil marami pa silang kailangang gawin kaysa maghintay para dito. Kasabay nito, ay biglang lumabas sa katawan ni Aide-san ang kanyang shadow mana at nagsimulang kumalat sa paligid. At habang patuloy itong nagwawala, ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Makalipas naman ang ilang sandali, ay nagising na siya at ngayon ay nasa harapan na niya si Ronan, tinatanong kung okay lang ba siya at masaya siya na walang nangyaring masama sa kanya. Nagulat naman si Aide-san nang mapansin ang kanyang kalagayan, at habang namumula ang kanyang mukha ay tinanong niya kung bakit nakahiga siya sa kanyang hita ngayon. Tinanong din niya kung nawalan ba siya ng malay, ngunit bago pa makasagot si Ronan, ay napansin nila na ang mga halimaw sa loob ng mga capsule ay nagsimulang magising. At habang umuungol ang mga ito, ay nagtatakang tinanong ni Aide-san kung ano ang nangyayari, dahil ang mga halimaw na iyon ay bigla na lamang nagising at nagwawala. Hindi naman nabahala si Ronan sa eksenang ito at sinabi pa nga kay Aide-san na ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sinabi naman ng propesor na para mas maliwanagan siya, matapos maglaho ang kanyang naipong mana sa kanyang katawan, ang nasuppress na shadow mana ay biglang nawala sa kanyang control at ito ang naging resulta. Kasunod nito, ay binati niya siya at sinabi na kahit ano pa ang naging proseso para maabot ito, ay nagtagumpay sila dahil ang grupo ng enerhiya na nararamdaman niya sa kanyang puso ay walang iba kundi ang purong shadow mana core, at ito ang kanyang bagong kapangyarihan na kailangan niyang palakasin simula ngayon. Matapos namang marinig ang mga sinabi ng propesor, ay naramdaman na nga ni Aide-san ang kanyang tinutukoy, na parang mayroong isang malamig at mabigat na enerhiya sa kanyang puso na hindi katulad ng mana. Sinabi naman ng propesor na bilang side effect ng pagtanggal ng mana sa kanyang katawan, ay masyadong naging excited ang kanyang shadow mana, ngunit sa huli ay babalik din ito sa orihinal nitong laki, na parang kasing laki lamang ng isang dakot ng buhangin. Kasunod nito, ay pinayuhan niya si Aide-san na huwag magmadali sa pag-aaral ng kanyang bagong abilidad. Pagkatapos naman nito, ay sinabi niya na kailangan niya munang patahimikin ang mga nagising na halimaw. Ngunit bago niya magawa iyon, ay pinigilan siya ni Ronan at sinabi na ipaubaya na kay Aide-san ang paggawa nito. Dito, ay sinabi ni Ronan kay Aide-san na subukan nitong sabihan ang mga test subjects na tumahimik. Naguguluhan naman si Aide-san sa mga ipinapagawa nito sa kanya, ngunit sinabi ni Ronan na sa kasalukuyan niyang estado ngayon ay makakaya niyang gawin ang bagay na ito. Buong tiwala namang sumunod si Aide-san at inutusan ang mga halimaw na tumahimik, at gaya nga ng inaasahan ni Ronan, ay agad nang sumunod ang mga ito. Sinabi naman ng propesor na hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita, ngunit sinabi rin niya na marahil ang kapangyarihan ni Aide-san ay isang mind control ability. Sinabi pa niya na mangangailangan ng malaking mana at ng isang magic tool para makagawa ng isang simpleng brainwashing, ngunit sa kapangyarihan ni Aide-san ay nagagamit niya ito sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Kaya bilang conclusion, ay sinabi niya na mukhang isang mapanganib na kapangyarihan ang kanyang natanggap. Sa kabilang banda, ay naisip naman ni Ronan na ang kapangyarihang natanggap ni Aide-san ay tinatawag na domination over thoughts. Isa itong kapangyarihan na makakayang mag-utos at magpasunod sa kahit na anong nabubuhay na nilalang sa kagustuhan ng gumagamit nito. Pero kung ito ay isang simpleng pagpapasunod lamang sa mga tao, ay magiging kapaki-pakinabang nga ito sa pagsasagawa ng mga command sa militar. Ngunit kung gagamitin ito sa isang maliit na pangkat ng mga sundalo, ay magagawa nitong makabuo ng isang grupo ng mga immortal puppets na hindi namamatay, at ito nga mismo ang pinaggamitan ng nakaraang General Aide-san na kanyang kilala. Dahil ginamit niya ang mga buhay na mga sundalo para maging parang mga suicide squad, at pinapasabog ang kanilang mga sarili para mapinsala ang kanilang kaaway na si Ahayuti. Naalala pa niya na noong ginagawa ng mga sundalong ito ang lahat ng iyon, ay tila walang pusong pinapanood ito ni Aide-san. Kaya dahil dito, ay tinanong ni Ronan kung wala na bang ibang paraan maliban dito. Wala namang emosyon na sumagot si Aide-san at sinabi na tama siya,
dahil ito lamang ang paraan para manalo sila sa digmaang ito. Kaya pinayuhan niya si Ronan na ayalay ang kanyang sarili sa magaganap na huling laban, dahil sa huli, ito ang tanging dahilan kung bakit sila ay nabubuhay pa ngayon. Matapos naman ang alaala niyang ito, ay naisip niya na noong nakaraang buhay ni Age Shan, ay wala siyang choice kundi mabuhay bilang ang tinaguriang Iron Woman. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili na kung mahaharap din siya sa parehong sitwasyon, ay magagawa din kaya niya ang parehong bagay, at kung ano ang magiging desisyon ng kanyang dating general. Matapos naman ang tagpong ito, ay lumabas na ang dalawa, at habang naglalakad sila, ay masayang sinabi ni Ronan na nanalo ng ilang jackpot ngayon ang kanyang senior. Hindi naman sumagot si Age Shan, kaya nagpatuloy si Ronan at sinabi na bukod sa nakatanggap siya ng bagong kapangyarihan, ay sinabihan din siya ng propesor na ito mismo ang magte-training sa kanya. Kasunod nito, ay lumingon siya sa kanya at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol dito. Dahil sa mga naganap na ito, ay malapit na siya sa kanyang pangarap na maging isang general. Ngunit natigilan siya nang makitang seryosong nag-iisip at pinagmamasdan nito ang kanyang bagong kapangyarihan. Kaya sinabi niya na mukhang hindi siya masaya dahil balot ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Age Shan na kung sakaling ma-develop nga niya ang kapangyarihang ito, ay baka maapektuhan na rin ito ang iba pang mga tao. Kaya tinanong niya si Ronan kung okay lang ba na taglayin niya ang ganito kapanganib na kapangyarihan. Sinabi pa niya na noong una, ay naging excited talaga siya matapos matanggap ang kapangyarihang ito, dahil gaya nga ng kanyang sinabi ay napapalapit na siya sa kanyang pangarap. Ngunit matapos mapagkanto ang tunay na anyo ng kanyang kapangyarihan, ay nagsimula siyang makaramdam ng takot. Dahil paano kung isang araw, sa dahilan ng pagsasagawa ng kabutihan ng nakararami, ay mawala na siya ng emosyon at gawing parang mga puppets ang mga tao, at isakripisyo ang mga ito para sa misyon. Kaya natatakot siya na baka isang araw, ay baka maging isa na siyang halimaw na hindi na nag-iisip ng kapakanan ng iba para lamang makamit ang tagumpay. Nagulat naman si Ronan sa mga sinabi niyang ito, dahil ito mismo ang kinahinatnan ng kanyang kilalang General Age Shan. Kaya napaisip siya at sinabi sa sarili na mukhang naunawaan na kaagad nito ang kabutihan at kasamaan ng kanyang abilidad. Naalala tuloy niya na noong nakaraang buhay ng General, ang kanyang mga strategies ay halos perpekto, at ang kanyang mahusay na paghusga sa mga sitwasyon ay nakapagligtas ng maraming buhay. Kaya siya ang tinaguriang ilaw na nagbibigay gabay para sa hinaharap ng sangkatauhan. Pero sa kabila nito, maraming mga sundalo ang kanyang kinontrol ng abilidad niyang iyon at naging mga sakripisyo para sa kanyang mga strategies. Ngunit sa kabila nito, ay naisip rin niya na wala siyang karapatan na sabihan ang general na mali ang kanyang landas na pinili. Ngunit habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, ay bigla siyang natigilan ng sinabi ni Age Shan na kapag nangyari nga ang bagay na iyon sa kanya, ay nakiusap siya na pigilan siya nito. Dahil sa isang di mapaliwanag na dahilan, ay nararamdaman niya na kapag siya ay nasa kanyang tabi kapag nangyari iyon, ay magagawa niyang malampasan ang kahit anong pagsubok, gaya ng mga nangyayari ngayon. Sandali namang natahimik si Ronan, at pagkatapos ay ngumiti at sinabi na hindi niya dapat pagsisihan ang mga sinabi niyang ito. Dahil kapag nangyari nga iyon, ay hindi ito matatapos sa simpleng pagtulak niya sa kanya sa isang bangin. Sa pagkakataong ito, ay si Age Shan naman ang nagulat at sinabi na tila sobra naman ata iyon, at tinanong pa nga kung seryoso ba talaga siya sa kanyang sinasabi.